பங்கசினான் என்ற ஒரு பகுதி இருக்கிறது. There's a place called Kangasuna. அது உங்கள் தேசத்தின் வடபகுதியில் இருக்கிறதாக கர்த்தர் சொல்லுகிறார். The Lord said it is in the northern part of your land. அதிலிருந்து ஒரு கொடிய வியாதி கொள்ளை நோய் ஒன்று உலகத்தில் புறப்பட்டு வரும். From there a grievous disease will spread all over the world. அது மனிதனுடைய மாம்சத்தை பட்சிக்கிறதாக இருக்கும். That will consume the flesh of man. அவருடைய மேல் தோல் எல்லாம் அழுகி போகும். All their upper skin will begin to decay. அவருடைய எலும்புகளை அது ஊடுருவி போகும். It will pierce through the bones. அதை குறித்த பயமும் பயங்கரமும் தேசங்களிலே விருத்தியாகி பரவும். The fear of this disease will spread all over the world. அது இங்கிருந்து தான் முதலில் துவங்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். The Lord says this will begin from Philippines. அது பின்பு செபு என்கிற பகுதியிலே அது வியாபித்து வரும். It will then spread to Cebu. தேசத்திற்கு சவாலாய் இருக்கும். It will be a challenge to your nation. உங்களை கண்டு ஜனங்கள் பயப்படுகிற அளவுக்கு அந்த கொடிய நோய் வெகு வேகமாய் பரவி வரும். This disease will spread very widely so that every people will fear. அது பரவி உலகத்தின் பல தேசங்களுக்குள்ள பரவ ஆரம்பிக்கும். It will spread all over the land and then it will spread into many nations of the world. அந்த வியாதி கண்டவருடைய சரீரம் கரிய நிறமாய் மாறி போகும். When this disease strikes a man, it will cause a man's body to turn black. வயதான அவருடைய உதடுகள் உலர்ந்து அது காய்ந்து போகும். Their bodies will decay and become rot. அந்த வியாதிகளிலே மரித்தவர்களை புதைப்பதற்கு கூட ஜனங்கள் பயப்படுவார்கள். People will be afraid to bury such people. கொடிய கொள்ளை நோய் உங்கள் தேசத்தை முற்றுகையிட்டுக் கொள்ளும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். The Lord says such plagues will come to surround your land. Isang misteryosong sakit ang unti-unting kumakalat ngayon sa Pangasinan. Isang sakit na tila kumakain umano ng balat at laman ng tao. Babala po sa mga manonood, sensitibo po ang videong inyong makikita kung kaya't gabayan po ninyo ang inyong mga anak. Magbabandila si Jasmine Romero. Sa kabila ng tahimik na mukha ng Pangasinan, walang kamalay-malay ang marami sa misteryosong sakit na kumakalat sa ilang bayan dito. Sakit na kumakain umano sa katawan ng mga tao at nakakapagpabago sa kanilang mga dating anyo. Nilakbay namin ang bayan ng Santa Barbara kung saan naninirahan ang 21 anyos na si Claire. Nagulat ako sa aking nasaksihan. Wala nang paglagyan ang patong-patong na sugat sa buo niyang katawan. Mula sa kanyang mga paa, braso, kamay hanggang sa kanyang mukha, namamanas ang ilang bahagi ng kanyang katawan. Hindi na rin halos makilala ang kanyang mukha dahil tila kinain na ng mga sugat ang kanyang kagandahan. Makalabas ka ba ng lahat? Hindi ko makapagpapagal. Hindi ka makalayo. Nalalayin ng sugat. Anong pakiramdam ng sugat? Ayon sa kanyang inang si Letty, nagsimula lamang ito sa mga simpleng pantal. Pinaligo namin yung birahin, kala namin lamig. Di lalong lumala hanggang sa pinaderma namin. Sabi nila may ketong. Ang hindi rin maintindihan ni Aling Letty ay kung bakit may lumalabas sa mga langgam at uod sa kanyang mga sugat. May lumabas dito na yung mga uod, inalis namin. Uod na. Yung magaling siya, ginagawa yung sugat. Tapos dito hanggang ngayon po, lumalabas po kanya pag ginagalan po namin. Lumalabas po yung langgam na maliliit. Ang misa na, umibigay na. Sabi niya, yan po nang kumain na, ganito naman ganito. Dasal ako ng dasal. Wala naman nangyayari sa akin. Wala naman akong kasalanan. Sabi niya, kung meron man nasaktan ako ng damdamin, sana patawarin ako, sabi niya. Dinala na sa magagaling na doktor si Claire sa Pangasinan, Baguio at kahit sa Maynila, samot-saring gamot. Pero pabago-bago raw ang diagnosis ng doktor. Mula ketong, skin allergy, kalaunan ay hindi na raw maipaliwanag. Sabi nga ni Dr. Gatang, wala daw siyang sakit. Ginawa na niya lahat ng mga kaya niya. Biopsy lang ng biopsy. Wala silang makita talaga. Wala silang makita. Kasi sabi niya, hindi ko na alam kung ano ang talagang igagamot ko sa'yo, pero nagdasal ka na lang sana gumaling ka kasi parang may demonyo pumasok sa katawan mo, sabi. Nagdesisyon ang pamilyang bumalik na lamang sa Pangasinan at sa dasal na lamang kumapit. Kung may napipre sa amin na doon again,
spiritual. Kaya nga no, dalawang gabi na kami natulog sa spiritual, nakakatulog siya. Dito hindi siya nakakatulog. Kaya Sa bayan ng Villasis naman, nakilala namin ang binatilyong si Joseph. 4 na buwan pa lamang ang kanyang sugat, pero sa bilis ng pagkalat nito sa kanyang katawan, hirap na siyang makatayo. Parang ano siya basketball. nag-basketball ka? Hindi na ako nagbabasketball. Lang namaga. Tapos bigla sumakit ng mga to. Tapos may tumubo. Yung tumamin. Ngayon, pati ang kanyang ulo, kinakaliskis na at unti-unti na rin dumadapo ang mga sugat sa kanyang makinis na mukha. Ang kanyang mga kuko, unti-unti na rin nalalaglag. Wala na, naalis na. Naalis yung ano? Oo nga, naalis yung Dalawa na lang yung meron. Ayon sa nanay ni Joseph, paiba-iba raw ang diagnosis ng mga doktor. Huli na naman kami sa mga albularyo. Sabi ng huli-huli, yung psoriasis, sabi niya. Kung psoriasis ka, yung dry naman. Dahil sa kawalan ng pera, iniuwi na lamang si Joseph. Sana po, yung mga may mababait na kalooban, sana po tulungan niyo po ako para magamot na itong anak ko. Aminado ang health office, wala pa silang alam kung ano ang sakit ni Joseph. Duda rin sila na hindi lamang ito basta simpleng lupus o psoriasis. Parang nanghihina, tapos yung mga vesicular rashes niya parang tumataas, dumadami from the lower extremities up to sa ulo. Kaya kailangan sigurong ipa-work up natin para matulungan natin yung pasyente. Ano nga ba ang sakit na ito at may kaugnayan nga ba ito sa isang propesiya? Ano nga ba ang masasabi ng mga doktor dito at maging ang Simbahang Katolika? Abangan bukas ang part 2 ng special report ni Jasmine Romero dito lamang sa Mandila.